Hello mga karelasyon, ladies and gentlemen. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa mga ex, mga nakaraang karelasyon ninyo. Alam nyo ba na kahit mga ex yan, meron pa rin silang ginagawa sa inyo na maaring hindi nyo alam. Kaya kung curious ka at gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, diretso na tayo. Number 1, ito yung ini-stalk ka pa rin yan. Ito yata ang madalas ginagawa ng halos lahat ng mga ex, mga nakaraang karelasyon. Ang mga yan, tahimik yan na nakasubaybay sa mga nangyayari sa buhay mo. Okay? Kung hindi mo pa siya na-i-block sa iyong mga social media, talagang doon kanya madalas tinitignan. Halos araw-araw yan na chinecheck ang mga nangyayari sa'yo. Tinitignan kung nakamove on ka na ba? Tinitignan kung meron ka na bang bago? So, di ba, mag-ex na kayo. Pero bakit yan pa rin ay palihim na nakatingin, nakasubaybay sa iyo? Maraming dahilan yan. Isang dahilan dyan is maaring hindi pa siya fully nakamove on. Or gusto lang talaga niyang maging updated sa mga nangyayari sa iyo para ma-validate kung sino ba ang mas apektado sa inyong dalawa. Kung ikaw ba o siya. Alam niyo ang mga ex kasi, kahit ex mo yan, merong mga feelings, sabihin natin ill feelings o negative feeling towards doon sa mga nangyari sa inyo. At yun yung mga dahilan kung bakit siya nakasubaybay sa iyo. Binavalidate niya kung sino sa inyong dalawa ang mas okay at mas nahihirapan. Alam naman natin na kahit mag-ex na kayo, merong mga naiiwan dyan na mga lamat, mga hindi magagandang pakiramdam na naiiwan sa relasyon na yan. At yun ang dahilan kung bakit siya laging nakasubaybay. Okay? Number 2, ito yung para sa comparison. Alam niyo, ang mga ex, gusto nilang chinecheck kung kumusta na ba, meron ka na bang bago, okay? Kaya kapag alam niya na meron ka ng bagong jowa, partner, karelasyon, yan ang kanyang tinitignan at ikinukumpara niya ang sarili niya doon sa iyong bago. O kaya ikinukumpara niya yung karelasyon mo sa kanyang bagong karelasyon ngayon. Kung sino ba ang mas nakakaangat ng bagong karelasyon. Okay? Ang mga ito ay para tignan kung sino sa inyong dalawa ang mas naging okay ang relasyon pagkatapos ng breakup ninyo. Ang mga ex na ito, hanggat maari, gusto nila na nakikita ka na mas nahihirapan o gusto nila na sila yung mas angat lalo na pagdating sa usaping relasyon. Okay? Kaya laging nakasubaybayan sa mga nangyayari lalo na sa iyong relasyon, sa iyong love life. Number 3, ito yung tinitignan kung available ka pa ba. Alam nyo, kahit mag-ex na kayo, meron pa ring mga naiiwan dyan na pakiramdam ng pagmamahal. Whether naging maayos or masama ang breakup ninyo, meron pa rin yang naiiwan na feelings sa iyo. At yan ang dahilan kung bakit tinitignan niya kung meron pa ring katiting na pag-asa. Kaya niya tinitignan kung available ka pa ba. Kasi kaya siya nag-i-stalk ay para i-check kung nakamove on ka na ba, meron ka na bang bago. Kasi kung habang tumatagal ang panahon at nakikita niya na single ka pa rin, nakikita niya na mukhang wala namang nangyayari lalo na sa usaping love life o relasyon, nag-a-assume siya na baka meron pa rin siyang puwang sa puso mo. Nagbabaka sakali na baka may pag-asang magkabalikan pa kayo. Alam niyo, ang mga dating magkarelasyon, napakadali yang ibalik sa totoo lang. Parang apoy yan eh. Yung apoy ay nawala, pero yung baga nandoon lang. Kapag ginatungan mo ulit yan, aapoy ulit yan. Ganon din sa mga ganitong mga ex. Kaya minsan ang mga ex na nagpaparamdam, malaki ang chances na nagiging successful yan.
Kasi marami na yang pinagdaanan. Yan ang isang dahilan kaya niya tinitignan kung pwede ka pa ulit o available pa. Number 4, ito yung sumusubok sila kung bukas pa ba ang pinto. O, di ba? So, alam nyo, may mga ex talaga na kahit nag-break up na kayo, meron at meron dyan na magpaparamdam. Sumusubok. Ika nga, testing the waters, di ba? Kumbaga, para sa kanila, wala namang masama. Kapag ayaw, okay lang naman. Pero kapag kumagat ka ulit, ayan, napakalakas ng chances na welcome ulit sila. Kaya 'di ba, minsan nakakatanggap ka ng mga messages, nangungumusta, o kaya alam mo na nagpaparamdam siya lalo na sa iyong social media. Ang mga ito ay sumusubok na makabalik ulit, okay? Number 5, ito yung ginagawa nilang backup plan, okay? Meron talagang mga ganitong mga tao na iba ring tumakbo ang kanilang utak, 'di ba? Pakiramdam nila ay porket naging kayo na, ay napakadali para sa kanila na bumalik ulit o maging okay ulit yung pinagsamahan niyo. Mag-ex kayo, pero para sa kanya, ikaw pa rin ay isang backup or option sa kaniyang isipan. So, ang ganitong uri ng ex, meron na itong ibang dinedate or karelasyon. Pero para sa kanya, ikaw pa rin ay nandyan na anytime ay para sa kanya, sa isip niya, pwedeng bumalik ulit, di ba? Siguro, iniisip niya na ikaw ay isang mapagmahal, mapagpatawad, madaling makuha ang loob, which most of the time, totoo naman, di ba? Marami dyan ang mga naghihiwalay, pero konting sorry, konting pambobola, wala na, bumigay na. Ganito yung mga ex na ito. Malalakas ang loob, magaling dumiskarte sa relasyon, kaya para sa kanila, mag-ex man kayo, ikaw pa rin ay nandyan na kung gusto niyang bumalik, babalik pa rin siya sa iyo. 2,000 years later. So ayan, ladies and gentlemen, ang mga ginagawa ng mga ex, yung dating karelasyon mo. Kung meron kang ex at meron siyang ginagawa or meron kang napansin sa mga nabanggit na ito, nako, kung ayaw mo na, magpakatatag ka, panindigan mo yung breakup ninyo. Pero kung willing ka ulit na bumalik siya, it is all up to you. Ingat-ingat na lang. Mas maging matalino sa relasyon, okay? Para hindi ka laging naloloko or nadedehado sa relasyon na yan.